ito yung P&L niya before Cerberus Trading. Boom, puta, nag-dive talaga. Dire-diretso yung dive. Ano yung mga ginagawa mo nung time na yon, especially yung down ka, anong mga binago mo sa mindset mo, habits? Anong mga habits na ginawa mo? Kasi naalala ko nang gumawa pa tayo ng tracking habits natin eh. And kumusta ka ngayon? Kumusta yung trading mo ngayon? Yan ang yung gusto ko malaman kasi tahimik ka eh. Tahimik ka, silent ka lang sa Discord eh. Okay? As yun, nung nakuha mo na ako, nakuha na kami. Nag-start ka ng magturo. 3 months. 3 months. Tinuro mo yung mga basic. Mas nagkaroon ng liwanag kung paano yung gagawin. Tapos parang kami tinuruan ulit sa simula na hindi namin natutunan dun sa isa. Para kami bumalik dun sa basic kung paano yung dapat gawin. Ano yung mga lagi-lagi tayo nun eh. Tapos talagang puyatan. Nag-aaral, backtest, yung ganon. After 3 months, nabawi ko siya. Ang ano ko nga lang nun, that time, di ba nung negative yun eh. That time, ang pangarap ko lang, LV. Di ba? Kaya, LV bibito nila. Bag, yun lang ang pangarap ko. Di ba, bibili ako noon, LV. Sabi ko, bibili akong LV, ganyan. Yun yung reward mo sa sarili mo? Yun. Tapos, yun, nakabili na ako ng iba-ibang bag. Ayun. Bigyan natin isang bagsak yun in 3, 2, 1. Pang ano to parang pang network marketing yung gano'n Dati, ano? Pero kidding aside, dati, hindi lang naman yes, natulungan ko kayo, nabigyan ko kayo ng clarity kung ano yung system, kung paano kayo enter, paano kayo properly exit, especially yung exiting part. Ang question ko kasi lahat naman naturuan ko 10 kayong tinuruan ko, pero ilan lang kayo nag-succeed. Ano yung mga best practices mo nung time na yon? Kasi tinuruan ko kayo, nag-backtest ko kayo, nag-forward test ko kayo. Ano yung mga best practices mo nung time na yon? Bakit ikaw? Kasi hindi biro, no? Yung maka-recover ka from negative 600,000 to break even and to even make more money after that. Ano yung mga ginagawa mo nung time na yon, especially yung down ka, anong mga binago mo sa mindset mo, sa technical part kahit di na natin discuss kasi syempre ano na yun eh. Pero feeling ko doon kasi talaga kayo marami na bago sa inyo lahat. Yung business part, paano nyo pag-grow yung portfolio nyo. Sige. Ayun, isa dun sa mga inano is yung inalis ko na yung trinay ko labanan yung demon na paghabol. So kung talagang wala, ikat na lang siya kaysa mas malaki. Tapos yun yung hindi rin basta ikat kasi di ba nag-backtest, ilan yung binacktest, ganyan. Mapapansin mo doon kung ano or ano yung mga malimit na talagang lumalampas ng 2:1. 1:2. Sorry. 2 beses na yan! yung 1:2. Mapapansin mo doon kung alin yung kaya na lumampas doon. Pero may times din na kailangan mong magbawas ng profit kahit wala pang 100. Yan. Isa yun doon sa mga natutunan ko. Tapos, isa sa mga natutunan ko is wag din yung katulad ng ginagawa ko before nung na bawas ng bawas hanggang sa wala na natira. Alam mo kung nag-aral ka ng backtesting, mapapansin mo rin kung alin yung mga part na kung saan ka dapat magbawas. Or tapos kung magkano yung ititira mo lang na bahala na siya kung mawala or hindi. Yun yung isa sa mga ko. Tapos isa pa sa ko, nalaman ko kung ano yung alam ko. Kung saan ako magaling, kung ano yung nagwo-work para sa akin. Hindi ko kailangan na
Kasi dati parang gusto ko rin mag 100+%, ganyan. Wala na sa isip ko yung 100+% na PNL. Minsan nga hindi ko na napapansin na na-hit na yung profit ko nang hindi ko na-picturean kasi wala, busy ako. Nandun na siya. Nakaset lang yung stop loss, yung profit ko. Pero yun nga, susundin mo yung mo. Dun sa pinapos mo, kung ano yung feeling mo kung saan siya talaga. Yun yung isa sa mga inayos ko. Tapos, yun? Habits. Anong mga habits na ginawa mo? Kasi naalala ko nung gumawa pa tayo ng tracking habits natin eh. Nilagay natin lahat yung activity ginagawa natin sa isang araw, tapos chine-checkan mo kung nagagawa mo yung So, parang talaga. More on accountability talaga. Tapos, yun, lagi kong problema yung time. Lagi talaga yun, time. So, nung time na yun, gumigising ako ng 5 a.m. para lang makapag-chart. Punta, yun na. 5 a.m. para lang makapag-chart. Bago ako mag-CR at maligo at mag-prepare for office. Yes. Bago mag-alas 8, meron na akong entry. May mga nakukuha ko nun na trade na 15 minutes lang, binibigyan ako ng 300%. May mga ganun ako nakukuha. Yung bago mag-alas 8 or pagkalipas ng alas 8, close na rin kasi 300+ na yung yung PNL. So yun, may mga ganun. Pag maaga nga nagigising. Naalala ko nun, yung mga time na parang kasi 'di ba magkabaliktad pa tayo ng oras kasi tinuturuan ko nasa US pa ako noon eh. Tinuturuan ko nasa US pa ako. Naalala ko noon, sabi ko, gising na si Ate Ma ang aga pa, parang sa hapon pa lang sa amin, tapos gising ka na. Tapos nagcha-charting ka na, tapos parang pag-open ng market, meron na siyang entry or may position na siya or meron ka ng trade noon, tapos pinapakita mo sa amin. Tapos sabi ko, laki na ng binago mo. Nagbago ka na talaga. Kasi before, kung tamad ka, ngayon, sobrang sipag mo. And then, kasi alam mo na kung hanapin mo na mga trades, kung ano lang yung nag-work pa talaga sa'yo. Yun. Ano pa yung mga good habits mo? Tapos, nung time na yon, halos lagi kami ni Ramin. One-on-one. Yung lahat ng, actually ngayon, hanggang ngayon naman, pag may time ako, yung nakikita ko, kahit hindi ako nakakapag-post dun sa PNL, yung nakikita kong nandun, pinag-aaralan ko, bakit siya pumasok doon? Bakit niya yung pinasok? Parang hindi ko naman yung nakita. Titignan ko, tapos check ko yung lahat ng time frame, kung saan siya pinasukan. Ganon yung ginagawa kong backtesting para hindi pa rin ako mahuli. Kasi sa ngayon, as in, nag-iba kasi, nag-reorg kasi, tapos nag-iba ng opisina. So, medyo hirap na hirap talaga akong sumingit na pag-trade during, office hours. Tapos, may business nga. So, usually, spot ako ngayon. Pero yun, na-apply ko pa rin yun lahat ng, yung system mo. Hindi na nawala. Hindi na nawala. Nandun pa rin. Saka yun, hanggang ngayon, yung lahat na nakikita kong profit dyan, pinag-aaralan ko pa rin kung paano pinasok. Para hindi ako nawawala. Tapos alam ko pa rin kung may mga bago ba kayo nakikita, may kailangan pa akong aralin. Yun yung mga tinitingnan ko dun sa Kasi may iba-ibang style lahat. Iba-iba yung mga pinapasok nyo. Iba-iba yung mga yung gano'n, pattern na pinapasok nyo. So, tinitingnan ko lahat kung anong difference nung sa'yo, nung kay Coach Dras, nung kay na Marco, kay Chef, kung ano yung laging tinitrade nung kada isa. Tapos tinitingnan ko, paano niya nakita yun? Ganyan. So, binabacktest ko yung mga profits nyo. So, silent lang talaga, no? Silent lang talaga si Ate Mahan. Hindi siya maingay sa Discord natin, pero still executing. And, pakita ko muna sa inyo, no? Kung baka mamaya sabihin niyo, ebas ko lang namin kayo ni Ate Mahan dito. Pakita ko lang din. Let me just share my screen para makita ninyo yung port snap. Nakikita nyo ba? So, ito yung PNL niya before Cerberus Trading. Boom! Puta, nag-dive talaga. Dire-diretso. Dire-diretso yung dive. Boom!
And then dahan-dahan nag-recover. Ito na yun. To die. Boom. And then ito. So, ito, nag-recover siya to break even. Almost break even. And then after that, ito na. Ginapang na. Boom. Up to 100%. 214 yata. 214%. Ayan. 214%. So, puta, lupit, no? Guys, hindi biro from mag-recover. Okay? And, kumusta ka ngayon? Kumusta yung trading mo ngayon? Yan ang yung gusto mo malaman kasi tahimik ka eh. Tahimik ka, silent ka lang sa Discord eh. Okay? Kumusta ka? Kumusta yung trading mo ngayon? Meron, okay naman ako, coach. Yun nga, sabi ko, may dalawa ako. May time pala. Nung time na nasa Cerberus na rin ako. Diba? Namatay naman yung isa ko pang tita. Sabi ko sa'yo, that time kasi diba parang lagi na akong up. Inaano mo na nga ako na, mag-up ka na ng port mo, magdagdag ka na ng kaya mo na yan, ginaganon mo. Tapos okay na ako kasi lagi talaga siyang up. Pagdating ng January, this year, namatay yung pinakamatanda ko tita. Parang second mom. So parang I was devastated talaga ako noon. Tapos nag-message ako noon sa'yo, coach, yan, parang nawalan ako ng fire. Oo, ng kasi parang parang hindi na naintay ng mamatintay ko yung pagyaman ko. Kasi 'di ba gusto mo silang bilhan ng bahay? Gusto ko 'yon. Na bilhan ng bahay. Hindi, paayos ko yung bahay, tapos gusto ko magre-retire na ako, nandun ako, ganyan-ganyan. So parang hindi na nila naintay yung pagyaman ko. Tapos sinabi ko noon that time na yung ko, pasala-sala yung trade ko, para siyang one big, para siyang waves, na as in, waves na maalon talaga, as in ganyan, mga anlalaki. Yun, ganun yung sinabi ko sa iyo noong January. Tapos sabi mo sa akin, nandun pa rin naman yung fire, kasi nandun yung mama ko. Kasi sabi ko, yung gusto ko pa rin naman, kasi nandun pa yung mama ko. Tapos may dalawa akong anak. Kailangan ko pa rin magporsige kasi nandun sila. Tapos sabi mo sa akin, naniniwala ako ate, nandyan lang yung fire na yan. Sabi mo sa akin na gano'n. Parang nandyan lang yan, kailangan mo lang buhayin. Or gano'n. Kasi yung health ko, yung ko, parang ang dami ko na kasing nararamdaman. So yun, parang sinabi mo sa akin, nandyan lang yung fire na yan, te. Ganyan. So after February, pinilit ko yung sarili ko. Yan, maaga na ulit akong gising, ganyan. Tapos sabi ko, coach, eto na naman. Okay na ulit. Kasi ang dire-diretso na siya, na okay yung monthly ko. Kasi then mataas na siya, minsan 30 plus, minsan 100 plus % nung portfolio ko yung itinaas, minsan 30 plus, ganyan. Tapos nag-up na ako, sabi ko, mag-up na ako ng 3,000, gano'n. 3,000 USDT yung gagamitin ko. Kasi ang ginagawa ko, halimbawa 1,000, tapos aalisin ko, tapos 1,000 ulit, gano'n. Parang ang ginawa ko nun, taas, 3,000 na. Nag-a-up na ako ng port ko sa futures, nahayaan ko na siyang mataas. Tapos hindi na rin ako sabi mo magtaas na ako, kaya mo na yan. Ganyan. So yun. Tapos ngayon, dahil na-busy na naman ako at sobrang busy ko, may business na naman kaming nag-i-spot ako. Ayun pa palang isa. Yung kinikita ko sa futures, bukod sa pinangwawaldas ko yung iba, pinapasok ko sa spot. Sa earn, tapos nilalagay ko sa earn. Nagpi-build ako unti-unti. Tapos, as of now, may 700 na akong na-withdraw.